Isang sirang sapatos at isang curious na lokal ang naging dahilan kung bakit nakilala ang Marikina bilang shoe capital of the Philippines. Pero paano nga ba nagsimula ang industriyang halos bumuhay sa isang buong bayan? Noong late 1800s, bago pa maging kilala ang Marikina sa paggawa ng sapatos, karamihan sa mga lokal ay magsasaka at mangingisda. At noong panahon ng Kastila, kapag nasira ang sapatos mo, kadalasan ay kailangan mo pang bumiyahe hanggang Maynila dahil karamihan ng shoe repair ay nasa nasabing syudad. Pero may isang taga Marikina na napaisip, paano kung tayo mismo ang gumawa? Siya ay si Laureano Guevara o mas kilala bilang Kapitan Moy. Galing siya sa may kayang pamilya na may negosyong printing press, bazaar at iba pa. Pero imbis manatiling komportable, ginamit niya ang curiosity niya para subukang gumawa ng isang bagay na halos wala pang gumagawa sa Marikina. Noong 1887, nagsimula ang lahat ng masira ang imported shoes ni Kapitan Moy. Imbis na ipaayos sa Maynila, sinubukan niya itong kumpunihin mag-isa. At dahil wala siyang alam sa shoemaking, binaklas niya mismo ang sapatos para maintindihan kung paano ito ginawa. Inalam niya ang iba't ibang bahagi ng sapatos at kung paano niya ito pinagsasama-sama. At dahil wala pa ring proper tools noon, nanghiram lang sila ng gamit mula sa mga panday sa Marikina at Pasig. Maraming beses silang pumalpak. Maraming sapatos ang hindi maayos ang hulma pero hindi tumigil si Kapitan Moy hanggang sa makagawa siya ng sarili niyang pares ng sapatos. At mula noon, isinilang ang isang buong industriya. Sa silong ng kanyang bahay, nagtayo siya ng maliit na shoe factory kung saan tinuturuan niya ang mga lokal na gumawa ng sapatos tuwing off-season ng pagsasaka at pangingisda. Kalaunan, halos bawat bahay sa Marikina ay nagkaroon na ng sariling shoe workshop. At mula sa isang simpleng problema at isang malikot na pag-iisip, nabuo ang industriyang hindi lang ipinagmamalaki ng Marikina, hindi ng buong bansa.